Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. No? So ang video to is mula kay sa yung araw. So meron itong pamagat na may balita ngayon lang ulit lumalabas. So yun yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction. So bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng bidyong ito, may balita. Ngayon lang ulit lumalabas. Diyos ko, day. Grabe na talaga to. So again, sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Malaking ebidensyang inilabas na pulong leader daw umano. Hoy. Start zero. Ulit. Kasi anak pala to. Ito yung panganay ni FPRD, ano. Malaking ebidensyang inilabas na pulong leader daw umano ng Davao Group Syndicate. Sa Davao Group siya, is that, is not? Yes, okay, Davao Group si Paulo Duterte. Okay. Kita nakakalungkot ito. Actually, binabaliwala lang natin to dati kasi syempre sobrang fanatic eh. Tapos ngayon malaman-laman natin na marami palang ebidensya, 'di ba, about dito. It's just, kapag ka solid DDS supporter ka talaga. Wala, close-minded ka talaga, like pumasok ka talaga sa isang tawag diyan, sa isang kwarto, 'di ba, na kinandado mo talaga yung loob, like, wag mong pasukan ng paninira dito. Para sa kanila yun yung nila, pinapaniwalaan nila. Nabubulag na kasi sila eh. Kung ito ay totoo, ang tanong, totoo ba? Halika, ating itong pag-usapan, mga kaibigan. So yun, if ever totoo naman, wala, nakakalungkot yun. Nasa kusudian ng Kamara ang dating customs fixer na si Mark Taguba na daw sa 6.4 billion pesos na Shabu shipment noong 2017. Nakilala ng publiko si dating Bureau of Customs fixer Mark Taguba sa pagsalang niya sa Senate hearing noong 2017. Kaugnay yan ng pagkakadawit niya sa 6.4 billion pesos na kargamento ng shabu. Ganito na si Taguba ngayon. Emosyonal siyang humarap sa House Quad Committee. Higit isang linggo lang mula ng masintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong kaugnay ng illegal na shipment. Kinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker Mark Taguba at 3 iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubreng bilyong-bilyong piso halaga ng shabu na ipinuslit. Well, kahit ako naman, agree ako dyan na parusahan talaga yung mga fixers na yan. Kasi sobrang unfair yan sa mga taong lumalaban ng patas. 'Di ba? Yung mga fixers na yan, yumayaman yung mga yan 'Di ba? Sa bansa mula China noong 2017. Customs fixer Mark Taguba detailed the text messages and calls of alleged collectors per division of the Bureau of Customs. Taguba claimed he withdrawn more than 25 million pesos in cash in just 2 weeks to fund expenses for the release of 207 containers. Taguba named the Tara collectors as Joel Panawin, certain Jojo, Jake, May, Gemma Castillo, and others. Senator Panfilo Lacson meanwhile presented the questionable customs duties and taxes of shipment. Yung mga nagpasok nito, sigurado sila nalulusot yung kargamento. Pero sino yung nagmamaniobra para matanggal yung alert? So ito na nga. 'Di ba? Yan din yun. Isa din yan sa nakakalungkot kapag yung mga politicians na yung gumagalaw, 'di ba? Or naging protector. Ewan ko ba bakit parang yung mga politicians na natin yung nagko-control sa mga lugar, 'di ba? Na parang kaya nilang tanggalin yung mga alert na yan, 'di ba? Sila yung grabe kung makapag-control about yan sa mga padulas na yan, mga illegal na mga gawain na kakalusot, 'di ba? Lumabas ito sa report ni Senator Lacson, itong Davao Group. Yes, Davao Group. Okay, Davao Group. So na-mention din ng mga natanong natin from Customs. Wala akong internet. Hina ng signal ko Bakit kaya? Bakit kaya hina ng signal ko? May load naman ako par. Hintayin lang natin Hoy. Gig. Wala About the akong Davao Group. signal. So ito na nga yung Davao Group na nag-hover sa customs operations. At nahimay mo, Tita Nani, Jack, Small, tapos eventually, pulong. Okay? Tapos nag-usap kami, nabi niya sa akin, padagdag na Pulong. 'Di ba? Yung panganay ni FPRD. ang uli ng 2M.
Tapos noon na tatawagan daw niya ako kailan ako babalik. Tapos hindi naman nila ako tinawagan. Tapos natuloy-tuloy naman yung transaksyon kahit hindi nangyari yon. So yung 2 million hindi mo binigay ngayon? Nagbigay pa rin ako sa kanila. Kanino? Kanino mapupunta yun? Ang sinasabi nila is para daw kay Pulong yun. Kay Pulong. Sino yung Pulong? Again, just for the record. Pulong is si Paulo Duterte. Paulo Duterte. Okay. Buti sana kung ginawa ko talaga Grabe yun. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa TARA system. I never denied that there is Tara. I believe that. Aware, di ba? Or inamin naman ni Mr. Taguba na meron din siyang kasalanan. Pero yun daw lang yung sa Tara. Di ba? Kasi I think parang dinidiin kasi siya eh. Di ba na parang I think siya yung pinuruhan talaga. Alam niyo yung ganyan na yung mga nakikita natin sa pelikula na kapag wala ka ng silbi sa grupo mo, 'di ba? Ikaw yung parang gagawing fall guy, ikaw yung uulanan ng mga dumi nila. Di ikaw talaga yung maapektuhan, especially kapag wala kang kapangyarihan. Wala. Magiging defenseless ka talaga. 'Di ba? But saying that I'm part of it, that's really bullshit. See, that's really a lie. Kaya bullshit din siya. No? Siya nga yung nasa center ng TARA. Yaman din talaga nitong si Lacson. Di buwisit din siya. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy. So yun, support nyo rin yung Great Controversy ni sa yung araw. Puntahan nyo rin yung channel niya, men. Hanapin nyo sa mga videos niya yung Great Controversy na yun. I think inaano niya na yun ng libre. So supportahan nyo rin yun, men. Uy. Si Pulong daw ang nagsimula ng Davao Group Syndicate. Malaking ebidensya. Lumabas na may naglalakihang shipment sa customs na parang hindi na kailangang salain. Pero bakit? Sino ang may kapangyarihang mapabilis sa proseso sa isang ahensyang notoryo sa kabagalan? Mula sa loob mismo ng Bureau of Customs, lumitaw ang isang tinatawag na Davao Group Syndicate. Pero teka, hindi pa yan ang pinaka-shocking. Isang fixer na si Mark Taguba ang naglabas ng ebidensyang ikinagulat ng lahat. May text message po ako. Si Taguba, isang fixer na sangkot sa kontrobersyal na 6.4 billion shabu shipment ay naglahad sa House Quad Committee at gayon din sa Senate Committee. Di ba? Biruin mo, 6.4 billion tapos makukulong ka ng habang buhay, di ba? Mapapaano ka na lang na yung sama-sama na lang tayo dito. Paro. Kay Trillanes noon na binayaran niya ng 5 million piso ang Davao Group para lang makapasok sa sistema. Pero hindi ito saping simpleng pay-to-play. Ang mas mabigat, ang mismong pangalan na nabanggit bilang hunter ng grupo ay si Paulo Pulong Duterte. Pero paano? Bakit saan ito nagsimula? Noong panahon ni Duterte bilang Pangulo, si Faeldon ang namuno sa customs. Pero sa likod ng administratibong liderato, may mas makapangyarihang anino, ang Davao Group, na may koneksyon daw, umano, kay Pulong. At dito na umikot ang lahat ng transaksyon. Well, since under investigation pa naman to, and then hindi naman talaga siya totally di ba? Kasi si Trillanes is confident naman siya. Kasi marami daw siyang mga ebidensya din talaga na hawak. Kaya, or if ever totoo to, nakakalungkot talaga siya, kasi syempre, usapang drugs yan, no? Tapos yung tatay niya is against drugs. May pasabi-sabi pa na I hate drugs, di ba? Tapos, if ever totoo to na ganito, nakakalungkot, di ba? Sinabi pa naman ni FPRD dati na kung yung anak niya, siya mismo yung di ba? Siya mismo yung kakastigo. Paano to? Or ano to? Di ba? If ever totoo to. Kung gusto mong makalabas ang container mo, simple lang, magbayad ka. Kung hindi ka sasali sa amin, hindi ka makakatransact sa customs. Ito ang sinabi ng grupo kay Taguba at dahil sa harassment at walang basehang pagginto ng shipments, napilitin siyang pumasok sa sistema. Pero teka lang, bakit siya pa ang nakulong? Taguba, ako ang fall guy nila. Isang babae daw ang kontak niya, si Tita Nani. Di ba? Fall guy. Yan, if ever kayo, may mga nangiinganyo kayo na gumawa ng mga kasamaan, huwag nyo na lang talagang ituloy kasi sobrang delikado niyan. Kapag gusto mo na magbagong buhay, malabo yan. Malabo na pakawalan ka nila. Baka gawin ka pa nilang fall guy, or burahin ka nila sa mundo nila. Diba? So, kung may chance kayo na makaiwas pa hanggat maaga, diba? Umiwas na kayo. Kasi walang magandang idudulot talaga yan, par. Na may koneksyon kina Councilor Small Tabelara at iba pang miyembro ng grupo. Nagkita sila, nagbayaran, pero hindi niya nakilala daw si Pulong ng personal. Pero ang pera, naibigay. At ang ebidensya, isang text message, mga pangalan, detalye ng meeting.
sa bawat container, 170,000 'Di ba? May ebidensya din. So paano ngayon nila maipapaliwanag yan or ilulusot yan? ang grease money. Sa isang linggo, 100 containers ang pinapadaan ni Taguba. General merchandise, pero lahat may isang pattern. Lahat express lane, lahat pare-parehas ang tax. May nagsita ba? Wala. Ngunit bakit nga ba walang nakasuhan sa Davao Group? Ito ang tanong ni Taguba. Siya, 2 life sentences, pero sila, malaya. Sabi nga niya, hindi mangyayari ito kung walang basbas mula sa taas. Kaya ngayon, tayo ang may tanong, kung totoo nga ang sinasabi ni Taguba, nasaan ang hustisya? Inilabas ang ebidensya, inilabas ang mga Kung totoo yung sinabi ni Taguba, nasaan yung hustisya? 'Di ba? Well, nakakakilabot talaga. Kasi from the peoples mismo na grabe kung gamitin yung batas. 'Di ba? Like nilalagay na nila sa kamay nila. Bang, tumbahin agad yan. User yan eh. 'Di ba? HK agad. Wala silang pake. Nilalagay nila sa kamay nila yung batas eh. Tapos ngayon, malaman-laman natin if ever totoo to, ganito pala yung ginagawa nila. Abay, nakakalungkot yun. 'Di ba? Tapos yung mga supporter nila, if ever totoo to, eh, hindi naman nila paniniwalaan to eh. Itanggi lang to ng mga sinusuportahan nila. Yun na yung paniniwalaan nila eh. Ika nga nila, die hard forever. pangalan, may mga testimonya, pero walang accountability. Therefore, hindi ito kwento ng isang fixer lang. Ito ay kwento ng isang sistemang nilalamon ang maliliit at pinapalaya ang may mga koneksyon. Ang huling tanong, sa lahat ng ito, totoo ba talaga ang Davao Group Syndicate? At totoo ba na ang leader ito ay si Pulong Duterte? Saan? Well, sa ngayon, hindi pa natin masasabi yan. Pero, syempre, may mga ebidensya naman yan. Eh, yan yung gagamitin, di ba? Tapos, patunayan talaga ni Trillanes yan. Well, yung kay FPRD, napatunayan naman na hindi pa pala napatunayan. At least, naidala sa dahig. Di ba? So, tingnan natin or abangan natin tong kay Paulo Duterte. I think naman hindi ito titigilan ni Trillanes. Ano? Ewan ko na lang kapag naging mayor to si Trillanes kung ano na naman yung hakbang na gagawin niya about sa mga Duterte, di ba? Na ay hindi. Have mercy, O God. Paulo Duterte. Lucas 8 verse 17. Sa So, ayun, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, yeah, kayo, masasabi nyo doon. Diba? Usaping Pulong Duterte to. Well, marami na tayong nakikitang video about dito, ano. Pero ang ano lang naman talaga natin dito is ipakalat talaga natin to kasi mahirap yung ganyan naman eh. Though hindi pa naman talaga siya totally proven, 'di ba? Eh may mga ebidensya kasi, 'di ba? Ito dapat yung tinatakol talaga. 'Di ba? Ewan ko kung bakit hindi nagpatawag ng hearing sila Senator Bato o sila Senator Amy dito, 'di ba? Na i-clear nila yung pangalan nila Pulong or whatsoever. Ewan ko kung bakit hindi nila ginagawa yan. Diba? So sana gawin din nila para syempre malaman din natin na wala nga talaga silang pinipili or wala nga talaga silang Kasi yun nga if ever talaga, diba? If ever talaga totoo to na may kinalaman yung panganay na anak ni Duterte. Nakakakilabot yun. Diba? Nakakapanindig balahibo yun. Like, ito talaga yung literal na definition ng nabudol ka. Diba? Ang lakas pa namang magsabi ng taga-kabila na kesyo ganyan, yung 20 peso bigas is budol-budol. Diba? Pambubudol lang. Tapos, mga ganito, malaman-laman natin. Tapos, sabi ko nga sa inyo, ang nakakalungkot kasi sa part na to, kahit na totoo to, diba? Kahit na mapatunayan ng Trillanes na totoo tong mga ito is, I think useless lang talaga to sa mga diehard Duterte supporter. Kasi wala na talaga. I think yung iba dyan is silyado na talaga sila. Kahit anong mangyari, kahit siguro makatsugi ng 100 people yan, wala eh. Hindi nila tatanggalin yung pag-iidolo nila sa mga taong yan eh. Diba? Like sagad sa puto na talaga yung pag-iidolo nila. Ewan ko, for me kasi parang ang cringe kasi kung iisipin na ganyan ba na. Bakit tayo nagiging loyal sa isang tao? Diba? Like, sino ba siya? Hirap na hirap nga tayo na diba?
i-maintain yung connection natin kay God. Tapos yung tao lang, di ba? Wagas tayo kung sumuporta kahit anong gawin. Kahit harap-harapan na yung mga pinagagawa niya is parang wala. Die hard ka pa rin. Ewan ko kung paano magigising to mga supporter na to. But anyways, ipagdasal na ng datin sila kung ano na kahit mahimasmasan sila. No? Kasi tayo naman, nanggaling naman tayo dyan na sobrang die hard. Pero ngayon na parang, yung mga ebidensya is lantaran na talaga. Abay, need nating kumambyo din. Di ba? Hindi yung para na kesyo, ganyan na pumahal. Kahit anong gawin mo. Di ba? Gaya ng ibang mga close-minded DDS na okay lang daw sa kanila. Kung totoo man yun na nagnakaw, mas malaki naman daw yung nanakaw ng iba. Ganyan na lang yung mga reasoning Nakakainis. Actually, nakakainis talaga siya. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, again, kayo, ano masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, sa yung araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Sa yung araw, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe.